Hello guys, welcome to Master Ipong TV at nandito po tayo sa ating pag-monitor sa ating pong binabantayang bagyong si Uwan. Yan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pananood sa ating live kanina. Ayan, nandito po tayo ngayon sa residensya pa din at nagmo-monitor po tayo sa kasalukuyan na bumabagyo. Ngayong araw po na ito, linggo ng hapon, sa ganap na alas 3 ng hapon ng araw ng linggo. Ayan. At ayan, nandito po tayo sa residensya ulit. Yan yung ating car. Palabas na. Tinanggal ko po muna yung mga takip-takip kasi baka po hanginin, no? Oo. Baka tinanggal ko na yung mga ibang mga po pwedeng masira, no? Sinino po muna natin, no? Kaya dito po sa ating residensya ay wala muna yung mga lamesa ko dito. Yan, kasi tinanggal po natin yung mga pwedeng liparin ng hangin kasi mamaya nga pong gabi sigurado pong lalakas pa itong bagyong super bagyo na ito. Sa ngayon po signal number 4 na po tayo. Ayon sa Pag-asa ay dadaan na po itong bagyong super bagyong si Uwan dito po sa Aurora, no? Kasiguran, Aurora, no? Then tatahak po ito ng papataas, La Union, no? Then Nueva Vizcaya, La Union, then Pangasinan ng exit, then West Philippine Sea na po siya bukas ng umaga. Ayan. Kaya mabilis lang po mag-e-exit po ito. Dahil ang bilis po ng bagyo na ito ay nasa 30 kilometers per hour. Kaya po tayo nagbablog ngayon kasi baka po mamayang gabi at araw ng bukas mawala po yung internet at saka po yung kuryente, yung power natin. Dahil sa lakas nga po nung bagyo na to. Kaya po tayo ay nag-vlog na ngayon habang hindi pa masyadong malakas ang mga pag-ulan at hangin, no? Dala nitong super bagyong si Uwan, no? Si Uwan. So yan ang ating kaganapan dito sa residensya po natin. Minomonitor nga po natin. At sana panalangin po natin sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, walang masyadong mapinsala na sa ating mga pananim, sa ating mga kagamitan, sa ating mga tahanan, at lalong walang magbubuwis ng buhay, no? Dito sa pagdaan ng bagyong ito, panalangin po natin na makaraos, makaalis agad na mabilis ang bagyo na ito, makaraan dito sa ating lugar. At pinoprotektahan naman tayo ng Sierra Madre, no? Yun po yung nagpoprotekta sa Central Luzon, no? Sa buong Luzon actually, no? Kaya may pananggalang po tayo sa malalakas na mga hangin at bagyo na ito. Kaya sana lagi natin panawagan sa ating pamahalaan na reforestation project doon sa Sierra Madre, lagi magtanim ng mga puno, huwag na mag-illegal logging at mag-quarry, no? Para po mapanatili po yun kasi yun ang harang po natin, depensa po natin sa malalakas na bagyo. Kaya pangalagaan po natin yung Sierra Madre Mountains kasi yun ang ating depensa no? So yun, hanggang Martes sabi ko na sa inyo walang pasok dahil nga sa aftermath nitong bagyo na ito, no? So Lunes ay walang pasok ang mga government offices at syempre essential lamang po yung mga papasok. Siyempre, yung mga DRRM, DSWD, yung mga nasa evacuation, in charge sa relief operations, saka emergency, siyempre. Yun na yung mga papasok ng mga government offices natin. Tapos, araw ng Martes, November 11, ay wala rin pasok dahil nga siyempre ay may mga nasa evacuation centers pa siguro na mga ginamit na paaralan. At saka naglilinis-linis pa po tayo noon ng ating mga bahay dahil sa aftermath nga nitong bagyo. Kaya sinuspend na po ng ating presidente, ng ating governor, ng ating mayor, yung mga pasok po sa ating mga paaralan, no? Hanggang Martes. So Wednesday na yung pasok natin. Mahaba-habang bakasyon na naman, no? After ng wellness break, no? Ayan, lumalakas ang hangin. After ng wellness break, wala na namang pasok dahil nga dito sa mga bagyo na ganire. Ayan. Kaya nga, ayan. Malakas-lakas ang hangin. Bugso-bugso po yan, no?
Kanina pa po yung tanghali, no, na ganito ang panahon natin. Pero sabi nga ng Pag-asa, introduction pa lang po itong nararamdaman po natin. Mamayang gabi pa lang ang pagpasok dito sa ating lugar. Sa Catanduanes pa pong area ngayon yan, nasa Philippine Sea. Then, papasok po ang bagyo sa Aurora. No? Then, pataas na po dito yan sa Nueva Ecija. At papunta na po yan ng La Union, paalis na. Palabas na po siya dun sa Pangasinan. No? Dun po ang exit niya. Hay nako, ang buhay natin talaga kasama tong mga bagyo na ganito. No? Pero anyway, ganun talaga buhay natin. Hindi naman natin napipigil yan kasi natural calamities yan. At kalooban na ng Panginoon yan na tayo gisingin. No? Marami na po kasi mga tao ngayon na nakakalimot na sa Kanya. No? Kaya ginigising lang po tayo ng Panginoon at manalig tayo sa Diyos. No? So yun, ang kaganapan dito sa ating pong pagmumonitor. Kanina pong umaga, no? Sabi ko nga kanina ay nag-ikot po tayo sa Cabanatuan, nakamotor po tayo kanina. At nakita natin ang preparation ng ating provincial government na nakadeploy na yung ating pong mga rescue vehicles. Andun na po yung mga rescuers natin sa Kapitolyo at saka yung ating pong mga amphibians, yung mga trucks, no? Nakadeploy na rin dito sa city government din natin. Kaya nagpapasalamat po tayo kay La Governor Umali, kay Mayora Vergara, na lagi pong handa sa pagtugon sa ating pong mga kababayan, no? Dito sa ating lungsod at sa buong probinsya ng Nueva Ecija at dito rin sa Cabanatuan. Nakadeploy na kahapon pa actually na nagmo-monitor din po sila sa mga kaganapan. Kung may deployment na kasi red alert po ang mga kapulisan, ang mga rescuers, ang mga sundalo andyan na, nakapalibot na po sa atin para handang tumulong just in case na lumala ang sitwasyon na sana naman ay hindi mangyari sa tulong at awa ng Panginoon. So ngayon ay araw ng Linggo, magdasal po tayo sa ating mga tahanan na huwag na sanang lumakas itong bagyo na ito, na dumaan lang siya, na walang mapipinsalang buhay, ari-arian o kung ano man, no? So yun po yung ating ipanalangin, no, sa Panginoon ngayong araw ng Linggo hanggang bukas na araw ng Lunes. So yan po ang ating pong vlog ngayon na content natin, ang pagmamonitor natin ng super bagyong si Yuan, na makakaraos din po tayo sa ating pong panahon na ito. Ano? So kita po ninyo, ayun po yung aking car, ayun po yung aking e-bike, ang ating bahay, yun po yung bahay ko, yun po yung bahay namin, ancestral house. Ayun yung unang-unang bahay, yun po yung ancestral house namin, nandun po si Lola. Dito naman po ako, ito naman po yung residensya ko. Ibig sabihin may ano pa po tayo, bahay pa po tayo dito. So yun po, ayun, may aquarium pa, naka-tiles po yan. Malawak po ito, pwede kayong sumayaw dito. Yan, may upuan, may 4 na upuan dyan para sa mga bisita ko dito. Diba? So yan lang po, simple lang po ang buhay ni Master Ipong, no? Hindi naman po tayo yan po, hindi naman po tayo nagpapakita ng kagandahang asal. Diba? Yan po, kita nyo po, house tour. Dito lang po, no? Kasi sa tagal naman na po natin nagtuturo at naglilingkod sa pamahalaan, ay may mga naipundar naman na po tayo na mga ari-arian. Siyempre, sa tulong at awa ng Panginoon, siyempre, kay Lord po galing po yan, lahat ng yan. Tayo po ay nagsisikap sa ating buhay, kahit papano ay nakakapundar at nakararaos kahit maraming utang. Ganun po talaga. Amen. So ayan, ayun yung saging ko. Sana ay matiba na yung saging na yan. Pag ala ng bagyo, pwede ko nang pakuha yan.
saging, napakasarap po niyan. Okay po yan. So yan. So yan, maraming salamat po. So bukas video po tayo uli, magba-vlog po tayo uli sa aftermath na itong bagyo na ito. O kung walang kuryente, magba-vlog po tayo. Video ko na lang kasi sigurado mawawalan po ng kuryente at ng internet na naman dito sa Cabanatuan dahil sa bagyo na ito. Kaya keep safe po mga kababayan at laging magdasal at siyempre ito po si Master Ipong upang lagi magpaalala po sa inyo at mag-remind po sa inyo palagi. Salamat po sa inyong palaging pagsama sa ating mga vlogs. God bless and keep safe everyone.